nakaka-receive po kayo ng message sa email. Kasi kung hindi po siya active, hindi po nakaka-receive. Ay, hindi po ma-receive yung galing po sa BFS Global Saudi. Hindi po nakaka-receive nun. After po nun, sabihin po sa inyo, isang process po ng visa is 1 week po. Depende po sa sitwasyon mo or kung may hindi po ibang requirements. Hindi po siya ipalwa. Pero kung ipalwa po kayo, direct po kayo ng po nila. Kasi palwa po. So parang bibigyan lang po ng requirements. After naman po nun, tapos yung magbayad. So sabihin na po, bibigyan naman po nung nag-assist po sa inyo, bibigyan po ng resibo. Once na nakatanggap po kayo ng galing sa email, na message nila, nakatanggap po kayo ng message or text sa phone number nyo na already na po pick up or already na po deliver. Ang sa akin po kasi pick up po, sinalapit lang po doon sa pinag-islan po sa pinanaman po ng biometric. Siguro mga 20 minutes lang po. Kaya pick up lang po yung mga po. Pag hindi na po kaligulo daw yung deliver. Next naman po nun, so nag-text po sa inyo sa number nyo, ready na po yun. As in, hindi po siya totaling 1 week, depende po. Meron po nag-process ng 4 days and 5 days. Kasi hindi naman po kasi kasama ang weekend. So hindi siya po bilang, depende po sa days. Huwag lang po siya ng Saturday and Sunday. Sabihin na po. At kung may katanungan po kayo about sa requirements, pwede po akong message sa aking YouTube channel and then mag-reply lang po ako kung may katanungan po kayo. No? So yun lang po. At mga susunod po kong video is about naman po kung para iwas po tayo ma-upload sa immigration. Next naman po natin na video. Sa akin. Thank you at maraming salamat sa inyo. Hi guys! Pag-uusapan nga natin today is how to process for personal visit visa in Saudi Arabia at paano ako nakapunta ng Saudi at paano ako nakapag-process ng personal visit visa in Saudi. So, yan ang pag-uusapan natin. Let's go! Okay, mag-start tayo kung paano nga ba. So, nag-search ako sa FB ng agency na nasa Riyadh. And then, nakahanap po ako noon. After noon, nakakita po ako at nagtanong ako kung paano mag-process. Sabi niya, madali lang. And then, after, nakapag-send ako sa kanya ng copy ng passport ko. Pero hindi nila ipaprocess yun hanggat hindi ka magbibigay ng basta alam niyo na yung payment muna bago i-process. Ayan, nagbigay muna ako ng payment ng half bago niya i-process yung papers na galing mo pa na may approve siya at yung sponsor na nag-ayos sa agency ko ng visa. Yon. After nun, I think 1 hour or 2 hours nung pagka-send ko ng passport ko, may binigay na siyang paper sa akin na galing na daw siyang approval na galing mo pa. So ngayon, sinend niya na sa akin and then nagbigay na rin siya ng copy ng sponsor na nag-ayos ng papers na yung galing mo pa. So 2 lang, galing sa agency, yung papers na galing mo pa and copy ng ID niya ng sponsor na nasa agency. After naman po nun is bago niya po ako binook ng appointment para sa biometric and for stamping ng visa ko for personal visit. Magbubook po muna po siya ng BFS Global in Saudi sa Manila. After po nun, pero kailangan po bago po kayo pumunta doon is kumpleto na po yung requirements na dadalhin nyo para sa biometric nyo po. Yun na po. Ayan, ang sasabing ang need lang po doon is yung papers galing mo pa na nag-process yung sponsor mo doon na approve siya and na siya tapos po passport nyo and picture nyo na ang background po is white. Hindi po pwede po yung black or basta white po yung background. And hahanapan rin po kayo ng vaccine na katunayan nagpa-vaccine po kayo ng polio vaccine and yellow fever na parang tinatawag nila na yellow card. Yun po. And then, after po nun, magre-ready po kayo ng payment. Depende po sa edad nyo kung magkano po yung babayaran nyo Hindi po same lang sa akin kung magkano kasi depende po sa edad nyo kung magkano po yung babayad nyo.
So, ang sa akin po, bago po ako pumunta doon is, nag-prepare po ako ng appointment kasi hanapin po yun eh. Confirmation po na nag-book ka po ng appointment. Hanapin po yun sa labas. Tapos naman po, kung papasok po kayo sa loob ng BFS Global Saudi for biometric po, may bawal po bawal po yung maraming dala or ano, pero pwede pong iiwan sa locker. So wala naman pong bayad yung yung pag-iiwan nyo ng gamit dun sa locker. And then bago po kayo pumasok, sasabihin po ng guard sa labas, pakitali po yung buhok nyo, pakitanggal po yung hikaw, yung pintas, ilagay nyo po sa loob ng bag. Tapos ilabas nyo na rin po yung pangbayad para po at least naka-ready na po. Hindi na po kayo lalabas para makunin yung pambayad nyo. I-ready nyo na po. After po nun sa guard, pag pinapasok na po kayo, doon na po nyo ilalagay yung bag nyo sa locker. Pero bibigyan po kayo ng number para po once na tapos na kayo, makukuha nyo po kaagad kasi by number po siya. After naman po nun, kung full process po kayo, kasi po ang personal visit visa is full process. Magda-direct na po kayo sa pinakaunahan. Hindi na po kayo pipila. Direct na po kayo sa unahan. Sa siguro left po na pintuan. Iba po yung sa may counter, yung nasa reception po is parang yun po yung yung pinakabayad or yung magpipick up ng mga visa, doon po yung harap. Pero kayo po is direct na po kayo sa full process, and then ihingiin na po nila yung mga requirements. Pagkapasa nyo po doon is ready na po rin kayo mag-biometric, and i-ready nyo na rin po yung pangbayad kasi doon na po nyo babayaran sa loob yung payment. Then after po nun, interviewin naman po kayo kung pick up po ba or delivery. So may susulatan po kayong papel na kung ipipick up po or delivery. Depende po sa inyo yon. Tapos mag-iiwan po kayo ng number and email nyo po. Kailangan po yung email na ilalagay nyo is nakaka-receive po kayo ng message sa email. Kasi pag hindi po siya active, hindi po kayo makaka-receive. At hindi nyo po marireceive yung galing po sa BFS Global Saudi. Hindi po kayo makaka-receive nun. After po nun, sasabihin po sa inyo is ang process po ng visa is 1 week po. Depende po sa sitwasyon nyo or kung may hihingin pa pong ibang requirements, hindi nyo pong siyang i-follow up. Pero pag nag-follow up po kayo, direct na po kayo na hindi nyo na po kailangan pumila. Kasi follow up lang po. So, parang ibibigay nyo lang po yung kulang yung requirements. After naman po nun, tapos nyo po magbayad, so, sasabihin na po, ibibigay naman po nung nag-assist po sa inyo, magbibigay po siya ng resibo. Once na nakatanggap po kayo ng galing sa email na message nila, and nakatanggap rin po kayo ng message or text sa phone number nyo na already na po ang pick up or already na po for deliver. Ang sa akin po kasi is pick up po kasi malapit lang po ko doon sa pinag-stayan ko sa inanuhan ko ng ng biometric. Siguro mga 20 minutes lang po. Kaya pick up lang po yung ginawa ko. Para hindi na po magkaligaw-lagaw yung magdi-deliver. Next naman po nun, so once na nag-text po sa inyo, sa number nyo, ready na po yon. As in, hindi po siya totaling 1 week. Depende po talaga. Meron pong nagpa-process ng 4 days and 5 days. Kasi hindi naman po kasi kasama ang weekend. So, hindi siya po bibilang. Depende po. Depende po sa days. Wag lang po isama ang
Saturday and Sunday. So, yun lang po. At kung may katanungan naman po kayo about sa requirements, pwede nyo po akong i-message sa aking YouTube channel, and then re-reply na lang po ako kung may katanungan po kayo. Na? So, yun lang po. At mga susunod ko pong video is about naman po kung paano para iwas po tayo ma-upload sa immigration. Next na lang po natin na video. Sa ako na lang po. Thank you! At maraming salamat po sa inyo.